in a prayer that my brother Al, who's holier than me, to lead, followed by nice lunch, and then we will leave it to, I would think, Steve and Didas, and we would like to find out more. And if there are anybody here who would like and would be interested to share, okay, how our lives will change because of our association and our relationship with our dearly partner. So I give now the mic to my brother. An event like this happens because we get drawn like moths to a flame because of love. The love that Tita Linda shared with all of us. And so we remember our life as we sit down together and gather as a clan. So as we eat our food, let's keep her in remembrance for the life that she has lived with all, and the love that she has shared with all of us. Heavenly Father, Lord, we come together as a clan to thank you for her life. Can I sit there? You have taken care of her, given her a wonderful, wonderful family, Lord God. And we ask, Lord God, that you take care of that family, Lord God, as they go through their days and their lives without her, Lord God. Father, we also lift the food that we will share together. We pray that you will bless and anoint it, Lord God, anoint the conversation as well. In Jesus' name we pray. Amen. My work is never done. So siguro naman medyo light na tayo ng konti ngayon. So I guess it would take a death from the family to actually gather us together. Either that or the free lunch, I don't know. Diba? No, siguro kasi alam natin na how much our mother touched everyone's hearts. I'll stay there. Doon sa mga hindi nakakakilala, ano ba hindi nakakakilala sa akin? Meron ba? Do I need to introduce myself? No? Kaya? Right. So, waiters. para lang doon sa mga hindi nakakaalam ng kwento. Isang kwento na lang. Right? So, para malaman namin. So, ba, tipitin si Subang magkwento? What happened during that day? Let's see. What? Tipitin na lang. That day para, kasi if everyone's asking, para isang kwento na lang, matitigas na lang. Afternoon. Yun, that was after the VAPS, nung Friday. Mami okay na okay siya. In fact, hapon na kasi yon. So, hindi na siya sa room. Ang ginawa ko, kinain ko yung lunch niya. Tapos sabi ko, may Coke Zero dyan sa ref. Sabi ko sa akin na nga, inumin ko na rin kasi bawal naman sa mami. So nung kinakain ko yung lunch niya, nagising ang mami. Pagkakita niya, sabi niya, uy, Coke ko ba yan? Ano ako ng Coke? Sabi ko, mami, hindi pwede ang Coke. Bawal. Ano pwede ko inumin? Sabi ko, soup. Anong laman ng soup? Tubig soup. Yun lang daw ang pwede. So ayaw niya, gumano siya. Tapos mamaya naman sabi niya, sige na nga. Sabi ko, di pinainit ni Ana. Tapos sabi niya gano'n, sinusubuan siya ni Ana. Soup lang naman, wala naman lang, straw na lang. Sabi ko, sige, straw. After nang mag-straw siya, naka-burp siya. Sabi niya, ayan, okay ang pakiramdam ko, nag-burp ako. Kasi parang ang heavy daw ng chest niya. Yung pala hindi siya napapa-burp. So yun, bago kami umalis ni Leslie, yung gabi na, sabi ko, ma, alis na kami, bye-bye. Uy, huwag na kayong bumalik bukas, Saturday.
Sa Sunday na kayo bumalik, sunduin niyo ako, sasama ako pa uwi. Sabi namin, Mami, sabi ni Mon, ang earliest na pwede kayo umuwi is Wednesday. Pag hindi pa talaga yan, dikit and dry na Friday. Ha? Ang tagal naman mo. Basta gusto ko na umuwi sa Sunday. Basta yung ano niya ng pag-uwi niya ng Sunday, talagang gusto niya umuwi ng Sunday. So yun, nung Sunday morning, tumawag yung caregiver, i-emergency dialysis siya, and sa ICU, parang gusto for proper monitoring. So pagdating namin doon, nauna kasi ako, kami ni Tato. So pagdating ko, ang mami pinupunasan kasi dito siya nilagyan ng ano ba tayo? IJ para sa dialysis niya. So yun, pagka sabi ma'am, sabi kong gano'n, sabi ko, ano ginagawa sa mami? Kasi nakita ko na parang pinupunasan siya, sabi niya, ma'am, kasi masyadong marami, kasi di ba naka-blood thinner ang mami. So masyadong blood, yung nilagyan siya dito, so kailangan linisin, so pinunasan siya. So sabi nung pero okay pa siya, side. Sabi, ma'am, side 2 kayo, o side siya, hawak siya. Tapos, ma'am, sa kabila po, side siya, hawak ulit siya. O pagkatapos, binihisa na siya, tapos okay na siya. O pagkatapos, mamaya, tulog lang siya. Nagising siya, sabi niya, inopera na ba ako? Sabi ko, opo, mami, tapos na po. Yung Friday pa, Sunday na ho ngayon. Okay, bakit ako parang disoriented? Sabi ko, kasi mami, mataas ang payments mo. Kaya ka disoriented. Okay. So, natulog siya ulit. Pagkagising niya, pero very peaceful siya, okay siya. Pagkagising niya, tapos yun, sabi ko, nasa bahay, inubo, tapos, okay. Tapos tingin siya ng tingin, sabi niya, bakit parang nag-disorient talaga ako? Mami, okay ka pa. Kasi alam niya so, okay ka pa. Sabi ko, yung payments mo mataas, kaya so yun, yung sunod niya, pagkagising niya, na-operahan na ba ako? Yun ulit, tinanong niya. Sabi ko, mami, tapos na nung Wednesday pa. Nandito si Pogi. Tinignan niya. Tapos, sabi ko, nandito si Buncho. Tinignan niya. Tapos mamaya, disoriented talaga ako. Sabi ko, mami, gawa ng payments mo masyado mataas. Kasi di ba sabi mo, as long as walang pain, okay ka. So, yun na yun. Yung pag pikit na siya ulit, tapos dumating na yung cardiac monitor, kasi dadalhin siya sa ICU. Pag hook yung cardiac monitor sa kanya, biglang, kasi normal, galing pa dun yung hematologist niya. Tuwan-tuwa, kasi normal lang every time nako-confine si mami, yun yung isang hindi nila malaman pa, bakit bumabagsak ang hemoglobin. So nagba-blood transfusion palagi. Ang ilang beses na siya na blood transfusion. So sabi nga niya, ang dami na daw ng dugo. So lagi kong tinatanong, Steve, bakit bumabagsak ang hemoglobin ng mami? Hindi na maintindihan. So ibang test pa yun. So ngayon ito, tuwan-tuwa yung doktor niya kasi normal ang kanyang CBC, hemoglobin, everything was normal. So pagdating ng cardiac monitor, nung hinuk sa kanya, kakakuha lang din ng oxygen, 96. Ang BP naman niya, medyo mababa na. Pero okay pa rin, hindi pa nga nag-worry si Steve. Pero nung pagka-hook biglang mamaya, nagpanik ako kasi sabi ko, BP ba yan? BP ba yan? Nagaganon ako kasi nga 70/40. So in-inject nila, may in-inject. Sabi, opo ma, may inject tayo. So tumaas ulit. So yun, nung tumaas ulit yung BP ni mami, so tinutulak na yung bed, papunta na sa ICU, nasa labas na kami ng room. Paglabas namin ng room, si Tato nga dire-diretso na sa elevator. Kasi nga, dire-diretso lang kami. Sa hallway, biglang tumigil. Tapos chinek yung nurse, biglang nag-check siya ng ganyan. Sabi niya, Dok, nakahook po. Nakakabit po, Dok. Nakakabit. Tapos may tinitingnan yung cardiac monitor. Tapos balik na naman, Dok, nakahook po. Tapos yun, biglang, ang bilis-bilis, tumingin lang sa dalawa. Tapos
Steve kasi nasa right side niya si Steve. Akala ko tumitingin na doon. That's it. Yun na. Tapos binalik na siya sa room ni Revive. Yun na. So, alam ko hindi siya in pain. Very peaceful siya. Tulog-tulog lang siya whole day. Na ang bilis kasi binubulungan ko pa, Mami, dadialysis ka pala ngayon. Pagdating ko, ay kung gano'n. Tapos gumaganon lang siya. So, ano namin, ayaw niya ng gano'n. Ayaw niya ng gano'n. Ayaw niya ng yung lagi siyang nakatubigan lang. Kahit naging okay na siya. Alam niyang okay siya eh. After the operation, alam niyang okay siya eh. Tapos, kaya talagang gusto niya umuwi. Pero yung kailangan siya dialysis, yun yung parang hindi niya kaya talaga tanggapin. Ayaw niya talaga. Kaya siguro, paalam na niya siya. The entire ordeal, I was with my mother. Irony of it all, kasi ako sa amin, lagi akong huli sa balita. It's nothing new to my family. The only time, there are only 2 times na naalala ko na nauna ako sa balita. Yung first, nung ang materin is buntis, ako sinabi. And yung second is itong death ng mami. Yung balita lang. Na sanay na nga ako na naiiwan ako ng mga kapatid ko kasi nakakalimutan nila. Pagkakain sila sa labas. Ang kustin na sana, hindi ko namin nasabi. Oo nga, wala messenger. So, I was there sa room when they wheeled my mom inside. I went with them. I was seated doon sa corner. I've seen so many deaths in my life. I know what happens. But I don't know why, for this particular instance, I did not know anything. I did not know what to do. I was just there waiting for, waiting. And wondering if she's going to make it, or if they're doing the right thing. Ang hirap eh. So, that's it. And then, my biggest fear that time was, ano ba nila sa akin? Isasang-alang ba nila sa akin yung decision? To say no or to go on? Because for me, as a doctor, I don't ever want to prolong if I know my patient will suffer. It's kasi we want to hold on because of our own selfish needs, because we want them there. I did not want that for my mother. Kaya lang, I did not want to carry the burden. I thought I was going to carry the burden. That's why I called my sister. Ate, 25 minutes na. Pag 30 minutes, they need to stop. And, ikaw tumawag sa akin? Okay na. Ikaw hindi ko na alam. Oo. Yun. So, buti na lang. Kasi yun yung biggest fear ko na bahala ka na magdesisyon. Buti na lang talaga na it made things a lot easier knowing na my sisters were with me in the decision. Kasi wala. Not even yung mga ng tibok ng konti. Wala eh. So, well anyway. Sabi ng Kuya Bob last night, this is supposed to be our show. But it's been our show since day 1. It's siguro is high time that we want also you to share kung ano yung mga experiences nyo with our mother, our family. Para naman matuwa rin naman kami. So, mag-uumpisa daw si Cory. Since you have the mic. If there's anything that you would want to share, you can share from your seat
Para informal lang tayo, Yeah. relax lang, di ba? Para nagkikwentuhan lang, whatever you remember, whatever you want to say. Or if you don't want to say anything, okay lang din, di ba? Baka later on pa, when you feel like, no? Walang quiz to, walang quiz. Bakit silang dalawa nakapagano'n? Parang galit pa sa akin. Who wants to go ahead? Uy, ako daw ang order. Anyway, hindi ako mahilig magsalita sa mga pakaraming nakikinig. Never ako this is going to be the first time I will do it. And I'm going to do it for Linda. Nung kami lumalaki pa, sa probinsya, mahilig ang basketball. Talagang yun ang pinakamargit na ano. Di ang ginawa ng tatay, nag-kuwan siya ng isang unit ng mga players ng basketball. Eh, kasama dyan si Jaime. Okay. So ngayon, doon nagpa-practice sa bahay, doon sa nagpagawa ang tatay ng para mag-shoot, para basket. Of course, di siyempre, ang ligaya ni Linda, ano? Of course, nakita mo yun, parating nasa baba. Kasi nasa ilalim yung, nasa ground yung ano. So nandun siya, nanonood ng nagbabasket. Siyempre, pinapanood si Jaime. That's one incident of Linda and Jaime's. Tapos, ang tatay naman, napaka-stricto niyan. Eh, di nung kami lumalaki, siyempre marami kaming naririnig na, wow, pumupunta sila sa ilog. Kasi wala naman nung maraming swimming pool. So, ang pinaka-swimming pool noon ay sa ilog. So, kung gusto mong maligo at mag-swimming, sa ilog ka pupunta. Di ngayon, kami naman, siyempre, hindi ka naman basta malis. Magsasabi ka sa tatay, tatay, pwede mo ba? Kasi mga kaibigan mo namin ay magsuswimming, sakay magsuswimming. Sa ilog ho. Ano? At manunod pa kayo doon? Ayun. Eh, siyempre, hindi ka na makakapunta dahil baka nga malunod ka. Tapos, yung iba naman, siyempre, bata ka, maraming skating. Ano ka ulit, hindi rin. Ano? At masaktan pa kayo dyan. Tama na. But in spite of that, si Linda minsan, nakakalampas. Nakakagawa siya ng panahon na siya'y makapunta, skating, gano'n. Ano yan eh. Magaling siyang tsaka enjoy na enjoy siya doon sa pagkakas. Ay di ngayon, siyempre, gusto rin niya magkameron ng pagkano na yun. Hindi parang, hindi naman siya binili. Ay di, siyempre. Uy, that's my story. Kasi tatlo lang kami mga babae. Kasi apat kami actually. Ang ate, ang pinakamatanda, unang-unang namatay. Siya kayo nila lang tatlo. So, kaya, pag may pag umuwi sa siyempre, ang pupuntahan namin si Linda. Sila yung mga nato. So, pagka sige, kumain tayo, kahit hindi kami nakain. Kumain tayo sa labas. So, gano'n lang kami ng gano'n. So, malaki yung bagay na wala siya sa akin. But we love her. We love her dearly. How do I put it? She and Tito Jaime had an ongoing love story. So, wait, it's hard to
Why, it's a strong love story. And it was always young. See, at 82, you would think that it's, and they've been married for more than 50 years, you would think that they wouldn't care too much about each other anymore. Or not. But each time they saw each other, there was always that kilig thing. I don't know what, that kilig, I can't find a word for it. But there is always there. Every time they saw each other, every time they passed a short greeting to one another, or they even look at one another, there is that, you know, it just belongs to them, to the two of them. It's I call it a kilig of first love, you know. She was always the handsome basketball player that she fell in love with. And he never grew old in her mind. And I suppose in Tito Jaime's mind, it's the same thing. She was always the young, pretty girl that he fell in love with 60 years or so ago. So it's just a lesson. If you work hard enough, you can keep love a young and strong thing. So that's my message to the young people. Steve, I want to share kasi we have older Magsino cousins na, you remember Louie and Jean? Louie and Jean, sila pala yung chaperone nyo when they were younger. And when they heard that your mom passed away, so Louie kasi is based na sa States, this is what she wrote. No? So it's a very nice picture of how they were nung bata pa sila. Okay? To my Magsino cousins, I have very fond memories of Tita Linda being the youngest girl in the family. Lolo Onyo called her Kulindas because she loved wearing multiple bracelets that would jingle and jangle with the charms, no? And Tito Ben, that's our father, would guard her like a hawk. During Fiesta in Tanawan, the Magsino family sponsored a basketball team and tournaments were held court at night. So we would go to the fiesta at night, and Tita Linda and I would make bets on the carousel as to which house number the rabbit would go into. You remember that game, Tita? Yung may rabbit, di ba? We never won, but that was just her excuse to get out to watch the basketball game where Tito Jaime, whom she would later marry, was the star player, was the cutest player and the star player. Wow! And she says, and ito, first person, di ba? Talaga na witness niya. And the fireworks between the two of them were just palpable and exciting to witness as her chaperone to the games. Sabi daw. And the stolen glances. It was sweet, and cute. May she rest in peace. So that was si Luyan. Yung younger sister si Jean, ano rin siya. So I remember too, on one of those town fiestas, how the room downstairs in Lolo Onyo's ancestral house was converted into a dressing room. Totoo ba yun, tita? Tapos meron daw kanyang beautician na darating, okay? And hair and makeup salon, and Tita Lita, Tita Nitang, and Tita Linda would come out all so strikingly beautiful and made up in their elegant cocktail dresses and well-coiffured hair by a gay beautician, as they were called during that time. Okay? They had the smallest waistlines I have ever seen. Diba? Tita, Yes. Mami mo? 18 inches. Wow! Okay. And then our mom naman, Tita Melly, though married with several kids, was a head turner and stand out herself with her mestiza features. Tito Ben's sisters were all solicitous of our needs, and I remember them offering me, Louie, Iki, and Uni their delicious fruit salad. Dictoy, as we knew him, entertained us too and escorted us to the feria where the white rats in those spinning wheels so fascinated us.
May Tita Linda, rest in peace. Okay. Kala ko, kinukwento ng mami pag daw umabot ng 20 yung waistline niya, diet na, diet. Ayan. Eh ngayon, yung 18 inches, yung 15 na lang. I went here to Tanawan and discontinued my college education because I felt embarrassed that I was not doing really good in Manila according to the norms of what Magsino should be. And Tita Linda was the one who taught me the ropes of the poultry business and other businesses. And I stayed with them. I was under the roof, and it felt like Dad told him, Linda's bahala ka nito sa akong yan. I was taken under wing. And then growing up here, I had so many memories. We used to summer here, have our summer vacations here when Dad was still studying in the States. And family was very important. Family was very important. Of course, it was ruled by our Lolo Anyong, who a lot of people didn't know. Had two criteria if you wanted to be in his favor. Okay. One was skin complexion. So take a look at my white skin. I'm a favorite, as you can see. Okay. And second was if you had a very sharp mind, very intelligent. Okay. Because Lolo, like I said, not many people know, he was known as ASM. That's what people knew. Those were initials. But actually it was ASCM. Because Lolo had Italian blood. You didn't know. Italian blood. Look. A. Apollonio. S. Sabalbaro. Okay? C, which you didn't know. Corleone. This is true. It's true. Apollonio Italian, Sabalbaro Italian, Corleone Italian, and then Magsino, katutubo. So he was the head of the clan. Everybody respected him. He was a man of honor, but he was strict, very strict, but fair. He grew up during those times, and he had certain norms that to him were acceptable, given, should be followed. So now what the story I'd like to relay, I'd like to go back to that love story, because if you guys don't really know, it's a true love story. Tito Jaime went against the grain of what a Magsino normally is. Ever seen him walking around holding hands with Tita Linda? No Magsinos do that. Linda. So it was a true love story. Now I'd like to relay this story on how cunning and inventive your mom was. As Tita Nitang said, pasamano. In the upstairs of the house, on the second floor, will be the main living room. And in the middle would be a big picture window without glasses, but iron bars. Iron bars, decorative iron bars. And I knew Tita Linda made the point, knowing that the basketball team of Tito Jaime would be walking down the avenue. Okay?
And if you look up, you will see whoever was there in that big picture window. And Tita Linda, with her 18-inch waist, right, would position herself in the middle, but looks just straight, knowing Tito Jaime is coming, but just looks straight. I think the trick she had was Lola Isking. Lola Isking would be hiding on the side and telling Tita Linda, Linda, yan na, malapit ka. Yung pangalawa. But Tita Linda would not move her and still look straight, knowing coming, right? And then, when they're about near, and Lola Isking would say, ayan na. She would do a 45-degree turn to show her profile. And of course, all the men, including your father, your Lolo Jaime, would take a look up and start slowly walking to marvel at the beauty right in front of their eyes. A miracle is what they considered it to be. And then, of course, Lola Isking would go to the other side and say, yan na uli, Linda. And she would do another 45-degree turn to preserve the profile. Okay? And of course, the boys will just be going by slowly and still have the look of awe. Okay? Probably egging everybody, sino kayang umakit ng hero dyan? Who will try? Who will try? Little did they know that the best basketball player in their team was Tita Linda's choice, being dubbed the Knight in shining armor. Okay? And then, when they get past, then Lola Isking will say, nakalampas na Linda. Then she will do another turn and look at them. But since she has stepped away from about a foot or so, and she still wants to see at least the back of the head of your Lolo Jaime, she would do what I would call the earliest version of a pilita. That's your mom. That's your mom. To this day, I smile, I crack jokes, but sometimes I shed a tear. For just like mom and dad, these are men who love their women. I salute you, Tita Jaime. Pero yun yung isang bagay na naalala ko na talagang doon pinaglaban ng mami yung pagiging favorite niya sa akin. Kasi every Christmas, di ba, lagi kami nauna. We always come in first. Kasi after the midnight mass, pupunta na kami sa lolo. So we would get our aguinaldo early. Kayo, kung may pila kayo na mahaba, kinabukasan, kami nung gabi pa lang binibigyan na. So, scene. Ano mo na? Scene. Nasa kwarto nila, di ba? Yung the master bedroom. We were seated there, na ano ganon. Tapos here comes lolo. Ay, aguinaldo! Di ba, bigay sa atin 100 pesos ang lolo, 50 pesos ang lola. Matagal na naman to eh, so So, eto, nakapila kami dyan. Tsak-tsak, 200. 200 kami. Tsak-tsak, 200. Hindi, yun lang isa sila. Tapos after me, he skipped 200. And then nabigyan na lahat, binalikan ako. Pak! 100. For being the least favorite of Lolo. Yeah. Yes. So I don't know where the fair there is.
Siyempre, ang mami, tawag sa Tito Ben. Kuya, ang tatay, inabi ang anak ko, sinusumbong na. Of course, ang Tito Ben, pasalamat ka na, isa lang ang hindi paborito sa anak mo eh. Sa akin, walang gusto. Wala na lang nasabi, mami. Sorry. So, ay, no. Well, that's where I know na talagang my mom would always fight for me. And my dad would also because I'm kind of weakling nung bagay bata. Parang frail looking, di ba? Yun naman lagi ano doon. So, yun, unlike ang whatever daw, medyo street smart eh. So, alam mo, pag pinakawalan mo, pabubuhay. Para pagka pinakawalan mo sa in the wild, kakainin ka agad. Sino? Who do you have? Talita. Kami ng mga tita Linda, tita Lita, tita Lita, ay parang magkakabarkada. Ako ay more than ang pamangkin nila. Ever since, nung buhay pa ang atitita, kasama namin ang atitita. Nag-overnight kami sa Bagbag. Pati si sister kasama namin. Kwentuhan. Ngayon, nung mawala si sister, si Risa, ang pinalit namin. Hindi naman pinalit. Palagi namin kasama. Ngayon, nung mag-asawa ako at nanganak ako kay Rene, doon kami tumira sa malaking bahay. Kasi wala nang natitubig kasama namin. Basta 10 newly born, pagkalabas ko sa ospital, pag nagkakasakit yan, ang tita Linda palagi tinatawagan namin. Kahit madaling araw, magkakasbahay kami. Palagi, kakantok si Noli. Tita Linda, si Rene ko, iyak na iyak. Ano nga ang gagawin? Pupunta ang tita Linda sa kabila. Kasi doon ko nakatira. Tapos, basta, ganyan ang tita Linda. Palagi namin katawagan. Kahit pati mo si Kamba, ganyan. Palagi kami magkakitbahay ng tita Linda. Nasa malaking bahay sila doon. Nung lumipat, ako doon sa, saan tayo sumunod? Darasa. Sa Bay Watermark, magkakitbahay naman kami. Ngayon, nung mabenta si Watermark, nagpagawa kami ng bahay doon kasi yung aming old house, ginagawa namin building for rent. Magkakitbahay naman kami. Ngayon, itong mas naging close kami ng tita Linda noong nirecruit, nung mabalo ako. Nung nirecruit niya ako sa Ladies Circle, napakalaki ng upang lalo ko sa mga. Kasi kahit sinahuli pa gayon. Ako na may nalukot din. Mahirap talaga. Ang mami mo palagi kong kasama, palagi kong kausap. Ako rin ano lang sa'yo. Ano ang sunod doon? Ayan! Ni-recruit niya ako sa Ladies Circle. Ay, ang saya ng mga kasama ko, mga thunders. Kaya ako yung thunders na rin. Tapos, kami ang tita Linda hindi nilita sa isang araw na walang text, walang call. So, since na makasama ako sa Ladies Circle, gawa ng kaming dalawa palagi ang siya ang, kahit hindi siya ang president, siya ang nasusunod. Nasusunod kung saan mamamasyan. Pag hindi niya gusto, hindi doon. Nasusunod si Tita Elsie. Ako naman, at saka because of karma, kaya yung lahat ng istorya sa karma, alam ko lahat yan. Lahat ng sikreto ng karma, alam ko. Wala namang pangil. Ayan, basta nung pagkatapos, kaya nung tinawagan niya ni Phyllis, nung mami niya hinangap, ang pa ay halos ako'y himatayin. Kasi, ang sama-sama ng loob ko, ang saya namin ng tita Linda, ang dami namin bonding moments. Ang saya, talagang she is the life of the party. Tama ang tita Linda. Kaya ako yung halos nagsisigaw, unti na nga ako himatayin. Kaya sabi ng Phyllis, tumawag kay Lea,
okay, kausapin mo ang mami mo. Kasi pinag-prepare niya ako sa anniversary ng Lady Circle, August 9. Kasi a-attend siya. Kaya, naku, hindi na makaka-attend ng Tita Linda. Kaya, iyak ako ng iyak. Talaga namang hindi ako maka-recover. Yung tilis, kaya ako halos di patayin din. Sinabi ko kung mami mo iwala. Napakasayang kasama ng Tita Linda. At saka, ang saya namin. Para kaming magkakapatid ng mga Tita Lita, Tita Linda. Yun. Ano ba? Wala. Tama na yun. Marami. Alright. Then, yeah, when I first got to Tanawan, it was Tita Linda who I first met. Because I think that time, Trisha was my firstborn. And it was such a very traumatic experience for me because I come from Manila. And I had to go to the province. But it was your mom who made sure that Trisha had a companion. So she made Fides live with us. And because I think Fides that time was very asthmatic. And they were staying in the poultry. So it was your mom that suggested that Fides stay with us and keep Trisha, as her playmate. So that's about it. But I did remember your mom, someone who was always very helpful and would always offer, assistance when it's needed. And yeah, I will miss her very much. So that was during Lolo's house, at Lolo's Yes, house, right? that was Oh, where we stayed. those were the best years of my sister. Staying with my Lolo. Siguro si Trisha na lang ang naging niya, ang tawag doon, pakonsuelo. Alala ko yun pagka ang sabi ng Lolo, tumira ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat. So, yes. So, ganun din. Kami, summer, so magsuswimming kami. Sasabihin ako sa Villa Rosal pa noon eh. Papalamang Fides. You want to take over? Noon, si Trisha, parang baby pa si Trisha noon eh. Siya yung nag-aalaga ko sa kanya. Tapos, umuwi ang Tito Arthur, tinatabihan ko muna si Tita Chari sa room. Pag dumating na si Tito Arthur, saka ako lilipat ng kwarto. So, palagi naman akong magsistay sa lolo, tapos uuwi. Tapos mamaya tatawagan na naman ako. Sabi na mami, doon daw ulit sa lolo mo. Magsistay na naman ako, tapos uuwi na naman hanggang sa galit na galit si Leslie. Kasi nung nagstay ako, ayoko na magstay mag-isa. Pinasama si Leslie sa akin. Para hindi daw ako malungkot. Kasi nga, ganun ang lolo. Pag, syempre, 7 o'clock, after ng news watch, matutulog ka na. Ito ay iniisip, ang mga kapatid ko gising pa. Matutulog na. Tapos one time, syempre summer, mag-swimming. Sabi ko, Lolo, mag-swimming po yung mga kapatid ko. Pupunta po ako doon sa Villa Rosal. Ha? Bakit ka ba mag-swimming sa Villa Rosal? Pumunta ka sa banyo, maligo ka. Kaya na ito. Sabi ko, Lolo naman, madumi ang swimming pool. Iyak na naman ako. Parang sa akin, akala ko favorite ako. Pagka ganun, sabi ko, bakit hindi pa rin pala? So, ganun siya talaga. So, yun. Siguro, yung nakasaksi ng love life ng at ginaya. Wow. Yun. Yun, hindi nga pala, bago ko lang, kasi I would like to read, before I let my brother-in-law speak. Yung kasi, yung pagka ako ay feeling sweet sa aking asawa, diring-diri yung anak ko. Sasabihin sa akin, I'm scarred for life. Now you know where I got my, itching to always be, yung showing to your mom. Because we will always see our parents that way. Yun. Justified. Okay, ato, medyo ikaw naman daw muna. What I receive comes from an outsider. Because I'm not a Magsino, I'm not a Sabalbaro, but married to a Magsino.
So, when Fides and I got married, I married young. I was just 23. And Fides was like 20. So, starting, kasi yun talaga, ano ko right after college, I'll go into business. So, poultry, because yan yung nagpalaki sa amin talaga is poultry, katulad din sa mga kina Fides, poultry din. So, right after college, nag-poultry. And then, before I graduated pa, kinasal na kami ni Fides. So, graduate na si Fides, but I'm still studying. Doctorate ako no? So, we got married in January, and then I graduated mga August sa Lasal. So, right after getting married, nag-business na. I managed yung family business namin na poultry. Pero syempre, gusto ko, I need to prove something sa Magsino family, sa Nazareth family. So gusto ko, magkaroon din ako ng sarili kong business. I was so young then, ano ba mag-loan? So ayaw maniwala yung bank na yung ganitong kabata will get that loan. So nung nag-start na, ang mami Linda ang naging mentor ko. Kasi magaling siya mag-poultry. So every time I go to Darasa, yun ang topic namin. Best practices sa poultry. So, basta tungkol sa poultry, ang mami ang mentor ko. I learned a lot from Mami Linda. And grabe ang support. Siyempre, when you're starting out with your business, maraming kulang, resources, finances. Ang mami ang takbuhan ka. Mami, kulang ako ng charcoal. That time, ang brooding pa, we don't use gas brooders during that time. Charcoal pa. So, laging mami meron pa akong 5 sacks doon or 8 sacks. Sa lahat ng kulang, ang mami ko was, Mami Linda was very, very supportive. Sa daddy naman, idol ko naman sa sports. So mahilig talaga rin ako So ang daddy was really into sports. So yun naman ang tanungin ko when it comes to sports. Kaya nga ang daddy naging sports commissioner. And then after that, I followed his footsteps, naging sports commissioner din. Ang daddy ng president ng Tanawan Tennis Club. So I followed also his footsteps. Ako rin, matagal din ako nag-president ng Tanawan Tennis Club. Ang daddy nagpagawa ng 1 court. Nung presidente ako, nagpagawa rin ako ng isa pang court to make it 3 courts. Ayun ko ang daddy sa ganun. So, alam nyo, it's really a blessing for a couple to be married for 63 years. Dahil ako, I never experienced that because my dad died so early, at the age of 14. So they were married for 18 years lang. Hindi ko nakita syempre when you're growing up, lalo, grade 5 lang ako namatay ang dad ko. So hindi ko pa masyado napapansin yung romance. Syempre, you're very busy playing. So, nito ko nakita nung kasal na ako, sabi ko, pwede pala talaga yon na 63 years na, pero as if they were married yesterday lang. Talagang ganon, talagang saksi ko yun na magdi-dinner, holding hands, magpipicture, cheek to cheek. Sabi ko, grabe. Sabi ko, pwede pala yung ganon. Siguro kaya si Fides ganon. Pagigising, niya po sa akin. Siguro, ganon pala yun. When you grow up in an environment full of love. So, namamana talaga ng mga anak. So, kaya si Fides never yan nagagalit. Never yan kahit umuwi ka ng 2 a.m., 3 a.m. Sa iba-ibang asawa, sigurado makakarinig ka na or tantrums, ang dami na.
Pero si Fides, Papa, paano ka nakauwi? Buti nakauwi ka na. Ganun na. Ganun siya. Siguro talagang doon niya nakita. And even sa mga in-laws ko, nakita ko talaga. Iba yung maganda yung pagpapalaki talaga. Talagang environment at puro love talaga. And then, I remember, nag-share ang mommy baby ko, yesterday. And then when my mom celebrated her 88th birthday, ito lang, last March, yung picture ng mommy na nakita nyo, Mami Linda na naka-sintra board, yun yung picture na before going to my mom's birthday. With Ate Tere yun dalawa raw yun It's a very beautiful picture taken by Annie. So yun ang kinrap lang si Ate Tere. Pero ang ganda ng pagkuha. Kasi kami, ginawa na, maedad na mami ko. So every year we celebrate her birthday. At laging invited ang mga family, friends. Every year na doon, lady circle. Siguro, nagulat ako nung nag-speech ang mami ko. Parang she paid tribute to Mami Linda, not knowing that this will be the last attendance ng Mami Linda sa birthday niya. So hindi ko rin masyado alam yung kwento because my father was diagnosed with pancreatic cancer that was in 1973. So battle of cancer for almost a year. So, noong January 1974, namatay yung dad ko after almost 1 year of battling cancer. So talaga, nung magkaibigan lang very close ang mami ko and Mami Linda. Kami naman ni Gilbert, very close then because we study in the same school, we ride the same bus. So nakikita ko na mga ito, classmate ko rin si Irene. Yan. So, close yung family namin. Same barangay din kami, barangay Tulim. Si Fides titingin-tingin pa lang sa akin. Crush pa lang ako ni Fides. So, nung namatay ang dad, ang papa, so, talagang ubus ang resources namin. So, tawag ang mami ko kay Mami Linda na Linda, kailangan ko kasi may telahan niya, So, kailangan namin ng tela, black, for black pants, and white pang itaas. So, kinikwento ng mami nung birthday niya na si Linda nga raw ang nagbigay ng rolls of parang pampantalo namin kasi 7 kami magkakapatid. So, kailangan magpatahi talaga ng black and white. And then, nung pagkatapos ng tawag, tumawag pa ulit ang Mami Linda. Baby, may panghanda ka na ba? Naku, wala nga walang-wala kami. So, nagpadala ng 10 baboy ang Mami Linda. So, masyado ako na-touch dun sa... Nakalimutan lang ng mami ko. I was telling my mom kanina during the interment, Mami, nakalimutan mo yung sinabi mo ng 88th birthday mo, hindi mo nasabi kagabi. Sana na-remind mo ako. Sana kinuha mo ang mic at para mas humaba ang nasabi ko. Pero ito naman, maganda, sabi ni Fides, hindi, meron tayong get together. I-share mo na lang. So, ganun kabait ang mami, pa ako nun, wala pa kami ni Fides, pero makikita mo kung ano yung pagkatao niya. At nakikita ko rin kay Fides na sobrang check. Itong asawa ko, huling pera na sa bulsa, ibibigay pa. So, yun ang nakita ko na pag ganun pala nung pinalaki ka ng ganun. So, very generous dito, nakikita. Napakabait. Katulad ng biyanan ko. Pagpunta ko doon sa kanila, talagang kumain ka na ba? Siya nag-aasikaso, Mami, dead ka pa ng mami mo. Lahat ako tinatanong, ganun yun Even
Nung bago kaming kasal, even nung may sakit na ayaw nang paggalawin ng mga anak, huwag nang tumayo, hindi mo papipigil. Talagang siya pa rin ang tatayo, magsisilbi sa'yo. And then, pag minsan, si Fides lang ang pupunta pag uwi o pinauwi ng mami to, favorite mo raw to, may rambutan ka, favorite mo rin daw to. So, ganun ang nakita ko talaga sa mami at siyempre sa daddy. So, tapos nung nabanggit nga ni Fides na Papa, yung bahay ampunan, binili na ng mami. So sabi ko, sige, pagtulong-tulungan natin na legacy na yun ng mami mo. I know how much your mom loves itong bahay ampunan. Sabi ko, sige, tuloy-tuloy natin yung bahay ampunan. So nakakamiss ang Mami Linda. Pero sabi mo nga kay Fides, grabe naman na yung 63 years of is talagang blessing. Hindi ko nakita ko talaga dito sa Magsino Nazareth family. At sa mga cousins ni, I'm lucky and glad to be part of the Magsino sa Balbaro, Karandang family. Siguro yun lang maano ko. So, thank you. Mabait talaga ang mami. Lalo na nung nag-umpisang manligaw si Tato sa Ate Fides. Napakabait ng mami dyan. Pinahirapan ba? Ay, naku, Diyos ko. A story for another day. So anyway, ako talaga very grateful sa mami kasi parang siya na ang nanay ko na nandito ako sa Batangas. Nung time nag-start kami ni Steve, kasi nauna akong natapos kaysa kay Steve, nag-fellowship pa siya sa NKTI, mas una ako nakagraduate sa kanya. Siyempre, mag-uumpisa ka sa dialysis, ganyan, nephro, balikayod ako mag-isa, tapos siya nag-aaral. Ang mami, pa-secret, nagbibigay ng cheque sa akin. Ng buwan-buwan yan, meron cheque para pantulong daw sa namin, sa pang-araw-araw na gastos namin. Pero syempre, mayabang ako, hindi ko hinuhulog. Kaya, ang ginagawa ko, tinatabi ko lang yung iba, pinulit ko pa nga eh. Pinatawag ako one time, nahihirapan daw siya magbalanse. Kasi bakit daw gano'n, hindi ko daw E di sinabi ko, mami, kaya pa, sabi ko gano'n. Tapos nung sa merkado, kasi meron siyang ang tawag stocks sa merkado, hindi ka makakapag-practice before sa merkado kung wala kang stocks. So, kaya ako nakapag-practice doon kasi yung stocks niya, ibinigay niya sa akin para makapag-practice ako doon. Kaya talagang very grateful ako sa mami kasi otherwise baka hindi ako makakapag-practice doon. Kasi sisimula pa lang kami ni Steve. And yun nga, siyempre, naririnig ko doon sa mga tao, binibuild up niya ako doon sa hospital. Sabihin niya, uy, magaling yan, ganyan, na nephro. Kaya sabi ko, naku, parang tuloy, parang yung pressure sa akin, kailangan galing ako itong pagkaka-nephro ko dito sa hospital. Yun, ang daming tulong, siyempre, pagka si mami kasi, pag meron kang gustong pagkain, siyempre, lagi kami baon. Alam niya, gusto ko yung macaroni salad. Kaya, pag every time na gumagawa siya, sigurado yon meron niyang padala. Dadali ni Jackson sa bahay. Yun. Tapos, si Jeremy naman, yung chicken cordon bleu, sigurado meron din siya nun. Kasi yun yung lagi, di ba? Lagi mo akong... Kaya ako nag-aaral ng culinary eh. Kasi one time, sinabihan niya ako na... Ang liit niya pa sinabihan niya ako, Mama's specialty is adobo, and Lola's specialty is chicken cordon bleu. What's your specialty? Chicken nuggets? Insult ako. Nag-ahalap ng culinary. Pero hindi rin napakinabangan kasi si Steve, siya yung parang weekend chef namin sa bahay. Yun. Ako hanggang libro lang. Yun lang siguro ang ma-share ko sa inyo ngayon kasi hindi ako ready pero definitely nagpapasalamat ako na naging part ako ng family at saka nung bago lang ako dito sa Batangas hindi ko na feel na
alam mo yun, yung parang malayo. Kahit malayo ako sa amin, parang nandyan lang sila kasi kung ituring nila ako parang pamilya. So, thank you very much. You know, yung sa amin, sa pamilya namin, usually, dalawa lang yung kadalasan sakit ng ulo na palitan. Minsan ang kuya, minsan ang hotel boy, balik sa kuya, balik sa hotel boy, balik sa hotel boy. Pero, ang daming luha ang iniyak ng nanay ko sa kapatid ko. But in the end, he was the one who would always take care of my parents. Pag na-admit sila, wala pa kaming caregiver nun. Pag na-admit siya, lagi ang bantay. Yan, kung ang karelyebo niyan, si Burikyo. Pag hindi pwede, si Kyle. Yan, dyan na umiikot pero more often ako boy. Kaya ako boy ang dakilang driver pagka may lakad ng mami. Pero siguro, tawagin na natin ng hotel boy para siya na lang magkwento. Anyway, tama yung sabi niya. Kasi ngayon, ako lagi ang kasama ng mami. Kasi before, ayaw niya ako kasama. Galit sa akin before. Ayaw niya ako makita. Ayaw niya. Dahil kasi nga, maloko pa ako nun dala ng kalokohan, kabataan or something. That time, pinapakausap pa sa akin si Tito Ben. Pumunta ko sa bahay. Sabi ni Tito Ben, "Kevin boy, tinawag ako ng mami mo para kausapin ka." Sabi, "Bakit mo dito? Bakit ka ito gumagamit ako ano-ano?" "Po, hindi ho." "Boy, may mga anak din ako ganyan." Lag-lager na! Kaya, yung mga dinisabi ng mami mo, alam ko yan. Dahil sa mga anak ko ganyan. Okay yun. Hindi ako gano'n, hindi ako gano'n. Huwag ka lang gano'n. Hindi mo sasabi ang mami mo kung hindi ka nakikita. Tsaka si Gilbert, isa pa rin yan. Sabi ko, Ben, hindi ko po alam ang kuya. Kaya lang. Tapos tanong si Tito Ben, ano ba ang problema? Sabi ko, Ben, yung iba ko, siguro may problema. Kasi napapanood, may kapag sa TV, may problema, gawa nga nito. Ako po masaya lang. I'm just enjoying. Yun ako sa akin. Sabi ko, aba, sobra ko magsaya. Pagkamata ka. Tito Ben. Tapos sabi naman ng mami, duga naman ng mami, ano kuya, anong sabi sa'yo? Nagsasaya lang daw siya. Nag-enjoy lang naman daw siya. Mami, biyak daw. Ganun ba ngayon magsaya mo, bata? Sabi ko naman, sabi ko kay Tito Ben, mami, mas na sabi ko kay Tito Ben, wala naman po akong inaanong tao, wala naman akong nagagabyado. Ako lang naman ang sabi ko, wala ka nagagabyado. Panay ang iyak naman ng mami mo. Panay ang sumbong sa amin ng mami mo. Hindi mo ba alam na masama ang loob niya para sa iyo? Kasi, sige po, Tito Ben, itingin ko tayo ang ganyan. Wish din naman, hindi ko nang ginawa. Tuloy pa rin. Tapos nakakausap yung ibang kasama niya sa mga simbahan, ganyan. Daddy boy, ikaw pala yung pinapapagdasal ng mami mo. Sabi ko, pagdasal. Sabi ko, oo nga, kasi lagi mami mo, kausap pa sila father, ganyan. Para daw ikaw yung pagdasal na umayos, sabi niya. Sabi ko, maayos naman ako okay naman ako. Ganyan, ito na ngayon. One time, kagaganon ko, napasama ako sa hindi maganda, nakulong ako. At ang mami naman, ang bait ng mami. Nagpadala sila ng gamit. Pagtingin ko, wow, may pajama pa. Para magbabakasyon. Sabi sa Pilipinas, bakit may pajama ko ito? Kasi baka dumalamok.
Ganun, kaya masyadong malalahan naman. Sabi, okay. After nung pagkalabas ko, dinaletso naman ako sa sa Tagaytay. Sa Tagaytay. Sabi ko, hindi, uuwi muna ako. Gusto ko na, hindi, doon ka na. Pero alam niyo, mami, lagi nagpapakain niya. Bago ko dalhin doon, pinakain muna ako. Saan ba ko kahit tumigil lang? Basta kakain muna. Makakain ba ako nun? Siyempre, ganun lang ako doon makakain. Alam ko, dadalhin ako sa Tagaytay. Pero, okay lang, punta ka doon. Tapos doon, hindi ako gumamit. Siyempre, wala gamit doon. Wala, bawal. Okay. Doon ako nakapag-isip na sabi ko, nung makilala ko yung mga kasama ko doon, mga inmates, mga residente rin doon. Yung mga, sabi ko, mga ano ng ambassador, mga ako, mga anak ko. Ganyan sabi ko. Tapos nakita ko yung, nakausap ko yung counselor doon. Sabi ko, ha? Ang bayad pala dito, mahal. Sabi ko, naku, hindi gumastos sa mami ko. Para magbago ko. Tapos siya sabi ko, ito na siguro, is na magbabago na ako. So, after a year, lumabas ako. Paglabas ko, sa bahay lang ako. Kausap ko, mami. Then, bueno, nakapusta ka na. Ito, okay naman po, ayos lang. Sabi na, balikan ako. Sige, kumain ka muna. Kumain ako, kain. Kasi alam mo, doon naman, maraming ganito masarap na pagkain, pero kulang. E dito sana, kain ka muna. Lagi pakain nun eh. Lagi pakain nun. Tapos sabi siya akin, pagka swimming ba tayo? Siba. Sabi ko, ma, ano ko muna lumabas? Makakita ko ng mga kilala ko. Patawag na naman ako. Sasama na naman ako. Alam niyo naman, mami, ano ko eh. Mahina pa ako dati. At hindi ako lumalabas ng bahay. Ano ko. Sa mami naman, ano lang siya lagi siya andun. Basta lagi siya andun sa akin. Every time. Hindi siya nawawala. Kumbaga, sabi ko siguro kung sa iba pang magulang to, pinabayaan yung anak nila ganito. Inayaan yung ganito. Pero, nandun naman ng mami. Lagi siya andun. Tapos dito na ngayon, okay na, doing good. So, wala akong magawa kundi it's payback time. Ano ko ngayon sa mami, anong kailangan ng gano'n? Ako yung kasama sa bahay. Sige. Teddy boy, bili mo ako ng gamot. Ganyan, lagi siya bili ko. Punta ko ng Watson, punta ko Mercury, bili. Teddy boy, pag-drive mo ako, punta ko ng Punan. Sige mami, pag-drive. Ang isa, sa ampunan nga, ang maming president doon, ang tawag nga sa akin ng iba si Vice President, kasi lagi ako kasama. Lagi ako kasama sa, Vice President, Vice, so, kilala ko na rin lahat ng tao, kahit yung mga lolas, kilala ko na rin. Hello, lola, so, kilala ko, tapos biglang, pag kami tumatawag, minsan ako na rin tinatawagan, ako na rin nakakausap, mami, tuwag sige ito, pwede lang papakain doon sila ng kanta. Sabi ko, sige, okay. Kaya ang mami ko, talagang sasabi ko lang, kagaya din sinabi ng iba na talagang masyadong malalahanin, naintindihin, na hindi ka basta pababayaan. Kung anong may tutulong niya, itutulong niya. Kung anong magagawa niya, gagawin niya para sa kabubuti niya. Which is yun ang ginawa niya sa akin. So kaya ako naman, it's time na siguro na magbait-bait na. At saka isa pa, 7 na lang ako eh. Ayoko naman ako. 7 lang ako, tama na. Sige na po. Thank you. Alright. Name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord God, we thank you for this day. We know that our mother is with you right now, looking over us and watching over us. And we thank you for taking care of her. Please let your light shine upon her so she can find her way to heaven. And please give us the courage to live on without her, but with her guidance, with her memory of love and forever. All these we ask through Christ our Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women.
Blessed the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, pray for us. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you. I would like to thank sila Corey and family.